Marami ang naninisi sa akin. Bakit ko raw ibinagsak ang sitaw? Bakit ko raw inilaglag ang sitaw? Samantalang noong kasagsagan daw ito ng kanyang operasyon ay malaki ang kinikita ko. Totoo mga kaibigan, napakalaki ng aking kinita bilang seller ng sitaw. Mula sa mga produkto na aking ipinaprocess hanggang mula sa mga komisyon na nakukuha ko sa aking mga affiliates. Isa po ako sa mga top earners ng sitaw. Pero hindi po yan ang basihan para patuloy kong yakapin ang isang pagkakamali. Naniniwala ako na ang pagkakamali ay hindi maaaring ipagpatuloy pa at hindi maaaring masolusyonan pa ng isa pang pagkakamali. Kinakailangan nating manindigan upang ituwid ang tama at ang nararapat. Noong inilabas po ng Securities and Exchange Commission ang revocation order against New Sitaw Corporation, binasa kong maigi at pinag-aralan ang mga dahilan kung bakit ito inilabas ng Securities and Exchange Commission. Noong una, hindi ako makapaniwala. In fact, marami akong mga vloggers na inaway. Kahit na nga po ang isang abogado ay hindi natin pinalampas. Sapagkat tayo po ay nalason. Tayo po ay napaniwala ng New Sitaw Corporation. Subalit kung iintindihin po ninyong mabuti ang nakasulat sa revocation orders na inilabas po ng Securities and Exchange Commission, malinaw po ang mga dahilan. Kaya kinakailangan ng tuldukan ang malaking panlulokong ginawa sa atin ng sitaw. Una, pinaniwala tayo na napakaraming orders ang natatanggap natin bilang sellers. Ikumpara po ninyo sa Amazon, sa Alibaba, at sa iba pang mga matatagal ng mga e-commerce platform. Kumikita ba sila ng milyon-milyon sa loob ng isang araw, isang linggo, o may higit isang buwan? Tayo po ay naging seller din po ng Shopee, Lazada, at TikTok Shop. Pero hindi ko po kinita at hindi po umabot sa 100,000 ang kinita ko sa loob ng isang taon sa mga nasabing mga e-commerce platforms. Subalit sa New Sitaw Corporation, kumikita at maaari tayong kumita ng higit 1,000,000 sa loob ng isang buwan. Paano nangyari yun? Gaano karami ang mga orders na natatanggap ng bawat isang sellers? Mayroong higit 50,000 sellers ang nakarecord sa New Sitaw Corporations. At iisa lamang ang mga produkto na ating ibinebenta. And yet, there are many buyers of that products. Nakapagtataka, hindi ba mga kaibigan? Very obvious that the orders are manipulated. Maraming nagsasabi na noong sila daw ay seller ng sitaw, sinubukan nilang mag-order ng mga produkto dito at kanilang natanggap. Yan po ay isang malaking taktika, isang mahusay na taktika o estratehiya ng sitaw upang mapaniwala tayo na mayroong mga produkto. Pero kung tatanungin mo ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak o ang iyong kakilala, subukan mo silang bumili ng gamit o mga paninda sa New Sitaw Corporation kung matatanggap nila. Wala. Dahil ang mga pribadong mga buyers na walang account sa New Sitaw Corporation, sasabihin lang nila, no stocks. Bakit? Hindi naman sila nag-i-invest sa sitaw Kaya, kapag tayo bumili sa sarili nating store,
merong darating na produkto. Bakit? Dahil willing tayong mag-invest at magpasok ng malaking halaga. Kaya gagawa sila ng paraan upang maging makatotohanan ng isang bagay na hindi naman totoo sa mata ng mas maraming mga mamamayan o kababayan. Pangalawa, may nakita na ba kayong foreigner na seller? Wala, di ba? Karamihan ng mga sellers ay mga Pilipino. Halos lahat na 100% of sellers are Filipino. Merong mga foreigner, pero may mga partners po sila na mga Pilipino. But in reality, wala pong foreigner na seller. Yun po ang ilan sa mga bagay na napansin ng Securities and Exchange Commission. Wala pong totoong produkto. Kung titignan mo ang records ng mga buyers, wala. Dahil ang ginagawa po ng sitaw, kung may isang kababayan tayo na nasa ibang bansa, let's say for example, nasa Amerika, siyempre, nilalagay natin yung address natin doon bilang seller. Ang ginagawa ng sitaw, kinukuha yung address, binabago lamang yung ilan sa mga numero ng bahay at ilan sa mga streets ng bahay. At iyon ang ginagamit nila bilang mga kunwaring buyers. Pero kung titignan mo at isi-search mo, there is no such thing as address na kagaya po niyan. Kagaya nga po ng sinasabi sa atin ni na Anyol, Shem ni Anyol, John Snow, ni-research nila, pinag-aralan nila yung mga address. And there is no such address na ganun. Ibig sabihin, manipulated ang mga address ng mga buyers. Yun po ay ilan lamang sa mga napansin natin at nasabi nating totoo nga, tama ang investigasyon na ginawa ng Securities and Exchange Commission. Bakit natin sisisihin ang SEC? Samantalang hindi naman tayo nag-invest ng pera natin sa SEC. Maliwanag na noong tayo ay maging bahagi ng New Sitaw Corporation, nagpapasok tayo ng pera sa Union Bank na ang pangalan ay New Sitaw Corporation. Banco de Oro na ang pangalan ay New Sitaw Corporation. SWIFT na ang pangalan ay New Sitaw Corporation. GCash sa pamamagitan ng peso ay nakapangalan pa rin ang New Sitaw Corporation. Sa makatwid, tayo ay nagpapasok ng pera sa kumpanya. Ang pera natin ay naipit sa New Sitaw Corporation. Wala po sa SEC. So bakit natin sisisihin ang Securities and Exchange Commission? Kung hindi ba naman kayo mga depunggal, sasabihin niyo sa akin dahil lang kumita ako, kung ipagpapatuloy nating nayayakapin ang magandang ginagawa ng sitaw sa atin, paano na kung ang 50,000 sellers ay nadagdagan at naging 100,000 sellers? Ilang populasyon ng Pilipinas? 111 millions. Kung mayroong 200,000 na sellers, at ang 200,000 na sellers na yan ay ginastos ang milyon-milyon nilang mga pera. 25,000, 25 million, 30 million. And then suddenly, biglang nagsara. Imagine the impact. Hindi lamang sa mga Pilipino, maging sa ekonomiya ng ating bansa. Bakit? Lumalabas yung pera natin patungo sa kanila. So, ilang mga Pilipino, mga kababayan natin,
ang maghihirap. Nagustuhan mo ba ang iyong napanood? Natuwa ka ba? Marami ka bang natutunan? Kung oo ang iyong sagot, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kinakailangan mong mag-subscribe at huwag kalilimutang pindutin ang notification bell para nang sa gayon ay lagi kang updated sa mga videos na aking ia-upload. Ano pang hinihintay mo, mga kaibigan? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Keep hustling.